Norman, ano ba? Huwag naman dito. Norman! Norman naman! Yan ang pakiusap ng babaeng si Isabel sa kanyang kasintahang si Norman. Paano ba naman itong si Norman? Kanina pang hinahawakan ng kanyang bewang, hinahaplos-haplos ang kanyang balikat at hinahalikan siya sa leeg. Ano ba naman? Isabel, hindi ba't 5 taon na tayo? Bakit pa ayaw mo pa akong pagbigyan? Ang bango-bango. Norman! Norman! Hindi ba't may usapan tayo? Hinahayaan kitang hawakan ako sa mga kamay ko. Hinaayaan kong yakapin mo ko kahit sa harap ng maraming tao, pero wag naman ganito, Norman. Yan ang dagdag pang pakiusap ni Isabel sa kanyang kasintahan. Subalit biglang nagalit si Norman at sinabing, "Ay, lintik naman talaga yan, Isabel. Ano ba? Hindi na tayo mga bata. Napaka-boring mo naman, Isabel. Ano bang akala mo? Ha? High school pa lang tayo? Isabel, 5 years na tayong magkapiling. Sa panahon ngayon, normal lang mga bagay na ito. Ano ba? Sabihin mo nga sa akin, Isabel, mahal mo ba ako? Sumagot ka. Isabel, mahal mo ba ako? Oh, yun naman pala eh. Bitang arte-arte mo. Yan ang galit na sabi ni Norman sa kanyang kasintahan. Ang sabi nito, "Mahal, wag mo naman akong sigawan. Nauunawaan ko naman. Matagal na tayong magkasintahan. Magkababata tayo. Magkapitbahay. Pero Norman, ang sakin lamang naman ay nag-iingat lamang ako. Alam mong ako ang breadwinner ng pamilya ko. Nais ko silang iahon sa kahirapan, pero paano ko gagawin niyo kung mabuntis mo ko? Paano sila? Ha? Saka ikaw rin. Diba? Alam ko ikaw lamang din yung inaasahan ng mga magulang mo, lalo na ng iyong ina. Mahal, wala ka namang maiilihim sa akin. Norman, halos araw-araw tayong magkasama. Isipin mo naman yung future natin. Ang future ng mga pamilya natin. Paano ko magagawang bumuo ng pamilya kasama ka kung palagi ko silang iniisip yung kanilang mga pangailangan? Isang bagay pa, Norman, alam mo namang hindi pa ako handa sa mga ganito, hindi ba? Hindi pa ako handa. Yan ang paliwanag ni Isabel, pero itong si Norman, nagalit pa rin. Palibhasa, hindi na ituloy ang kanyang nais. Bata pa lamang ay magkakilala na itong si Norman at Isabel. Classmates sila nung elementary. Magkaibigan pa ang kanilang mga magulang. Pagtungtong ng high school, inamin nga ni Norman ang kanyang pag-ibig sa dalaga. Matapos ang ilang buwan, sinagot ni Isabel itong si Norman. Palibhasa nga kasi, first love nila ang isa't isa. High school pa lamang, magkasintahan na ang dalawa. Kaya kung tutuusin, mangmang pa silang dalawa sa mga bagay na ginagawa ng dalawang magkasintahan. Sa paglipas pa nga ng mga buwan at ng mga taon, ang tingin ng iba, mas tumitibay ang pag-iibigan ng dalawa, ni Norman at Isabel. Mas tumibay ang kanilang pagsasama nung sabay silang makagraduate ng high school. Pero itong si Norman, palibhasa'y napakaraming kaibigan na mas dumami pa nung siya'y magkolehiyo. Mas lalo pang dumami ang kanyang mga nalaman, mga bagay na ginagawa ng mga mas nakakatanda. Magaling naman talaga siyang makisama,
Kaya nga lamang sa paglipas ng panahon ay natuto na nga siyang manigarilyo, uminom ng alak at magsugal. Palibhasa, iba't ibang mga tao ang kanyang nakakasalamuha, ina-adapt niya ang mga ginagawa nila. Aba, maging sa usapang relasyon. Para sa kanya, ang isang relasyon ay mas mapagtitibay mo kung mayroong sex. Tila ba para sa kanya, hindi na nga mahalaga yung kasal-kasal na yan. Ang mahalaga, makapiling ninyo ang isa't isa at mapag-init nyo't mapag-alab ang apoy ng pag-ibig. Magmula noon, wala nang ibang pumasok sa kanyang isipan kundi ang makasiping ang kanyang kasintahan. Napakaganda kasing babae ni Isabel. Hinahangaan ng karamihan. Maganda, sexy, mahinhin. Sa dami ng lalaki, lahat sila hindi naman sinusubukang ligawan itong si Isabel dahil alam nga nila na kasintahan ito ni Norman. Ang problema, itong mga kaibigan ni Norman, kinakantsawan siya na bakla raw ito dahil hindi raw niya nagagawang angkinin ang katawan ni Isabel. Palibhasa, sa matagal na panahon ng pagsasama ni Isabel at nitong si Norman, puro holding hands lamang ang kanilang nagagawa. Ni hindi nga siya nakakayakap. Bihira pa siyang makaakbay. Nako, lalo na kung usapang halik. Ganun talaga. Kailangan mong igalang ang iyong kasintahan, hindi ba? Lalong-lalo na't conservative ang mga magulang ni Isabel. Ano? Lintik naman pare, seryoso ka ba? Hindi naman sa binabastos ko yung jowa mo pero kung ako yun, hindi ako aaring ganun. Pare, napakaganda ng kasintahan mo. Ano? Wala pa? Hindi ka man lang nakakaskor? Pare naman, ang bagal mo naman. Ano? Bakla ka, no? Aminin mo na, pare. Bakla ka, no? Baka lalaki nais mo. Ha? Yan ang biro ng kanyang mga kaibigan. Ang sabi ni Norman, ano? Ako? Nagpapatawa ka. Pare, kilala mo ko. Alam mo kung ako lang masusunod? Gusto ko na siyang pilitin eh. Pero kung ayaw niya, edi hiwag. Napakadaling magpalit. Oo, kayang-kaya ko siyang palitan. Sa dami ng babae nagkakandara pa sa akin. Wag mo kong subukan, pare. Pero ayaw maniwala ng mga kaibigan ni Norman. Palagi na nga siyang kinantsawan, araw-araw. Dahil dyan, itong si Norman nagkakaroon ng dahilan upang palaging kulitin ang kanyang kasintahan tungkol sa bagay na iyon. Itong si Isabel na nga ang palaging umiiwas. Minsan kasi, hindi na siya komportable sa piling ng kanyang sariling kasintahan. Parang palaging may maling mangyayari. Di ba nga, ayaw nung babae sa nais nung lalaki. Ang ginawa nga ni Norman, ikinukwento niya sa kanyang mga barkada ang kaartihan daw ni Isabel. Aba, kulang na lamang maging ang mga pribadong bagay ikwento pa niya sa mga ito. Maging yung mga bagay na ginagawa nila tuwing sila nga lamang dalawa, ikinukwento pa niya. Isang umaga, kinausap itong si Isabel ng mga classmate nitong si Norman na mga babae. Ang sabi nila, "Hoy, hindi ba't ikaw si Isabel? Hindi ba't ikaw yung girlfriend ni Norman? Alam mo ba, ikaw ang topic sa buong classroom kahapon. Pakiusapan mo yung boyfriend mo. Alam mo ba, kung ano-anong mga kwento ang pinagsasabi niya sa mga barkada niya, ang akala naman nila, sila lamang yung nakakarinig. Nakakahiya. Hindi mo alam? Maging mga private things nyo, yung mga private na bagay na ginagawa nyong magkasama, ikinukwento pa niya. Tama ba yun? Alam mo kung ako sa'yo, ibe-break ko yan. Napakabastos.
Walang privacy sa katawan. Itong si Isabel ay talaga namang napahiya sa ginawa ng kanyang kasintahan. Napahiya ito sa buong eskwelahan. Oo, tama ang inyong narinig. Si Isabel at Norman, hindi sila classmates, pero nasa iisang kolehiyo lamang sila. Nung bandang hapon, nakausap nitong si Isabel ang kanyang kasintahan. Ang sabi niya, "Oh, babe, nandiyan ka na pala. Uy, bakit hindi mo ako pinapansin? Isabel, may dala ako para sa'yo. Soft drinks. Gusto mo? Tamang-tama to kasi mainit yung panahon. Huy, okay ka lang ba? Isabel, huy." Sinusubukang kausapin at kulitin ni Norman itong kanyang kasintahan, pero sadyang masama ang loob nito at parang umiiyak na. Uy, Isabel, ano bang problema mo? Meron ka ba? Napakamudi mo naman talaga eh. Uy! Sinusubukang kausapin nitong si Norman si Isabel. Maya-maya pa, paano mong nagawa sa akin to? Paano mo ko nagawang bastusin ng ganito, Norman? Minahal kita. Hinahabaan ko ang pasensya ko para unawain ka, tapos ito ang gagawin mo? Bakit dapat mo ikuwento sa mga barkada mo ang mga bagay na yun? Mga bagay na dapat tayo lang yung nakakaalam. Ha? Bakit? Norman, alam mo ba sa mga ginawa mo? Ako ang napahiya sa mga tao. Hindi mo man lang naisip na baka maapektuhan ako sa mga gagawin mong kalokohan? Norman, kasintahan mo ko. Kasintahan mo ko. Napakabastos mo naman. At napaluha na nga sa galit itong babaeng si Isabel. Anong ibig mong sabihin ha, Isabel? Alam mo kung tutuusin? Dahil sa kaartehan mong yan, ikaw ang dapat sisihin. Dapat ka talagang mahiya sa mga tao. Kung pinagbigyan mo na ako noon pa, di sana hindi ganito. Kasalanan mo yan, Isabel. Ang feeling mo kasi, napakaganda mo, napaka-sexy mo. Ang lakas ng loob mong mag-inarte. Sa akin pa talaga, ha? Alam mo, huwag ka masyadong maarte, Isabel. Oo, sinabi kong mahal kita. Pero hindi ka naman ganun kagandahan. Kung tutuusin, pasalamat ka nga't niligawan pa kita. Sa dami ng maganda sa ating lugar, di hamak na mas maputi, mas makinis, at mas sexy sa'yo. Ikaw ang pinili ko. Dapat talaga magpasalamat ka pa sa akin. Tik na ito. Ako pang gagawin mong masama sa harap ng maraming tao? Grabe ka talaga. Grabe ka. Nagulat si Isabel sa mga bagay na sinabi ng kanyang kasintahan. Napatakbo na lamang ito palayo. Nang dahil sa isyong nangyari sa loob ng paaralan at dahil sa LQ nga nilang magkasintahan, ilang araw o ilang linggong hindi pumasok ng paaralan itong si Isabel. Bagay na ipinagtaka naman ng kanyang mga magulang. Kaya sa huli, hindi niya naiwasang magsumbong sa mga ito. Nagpasya ang ama ni Isabel na ilipat na nga siya ng paaralan ng ibang kolehiyo na malayo mismo sa lugar nila ngayon upang mapalayo na nga itong si Isabel kay Norman. Maging mga tiyo at tiya ni Isabel galit na galit sa ginawa ni Norman. Pero alam nyo ba, itong si Norman at Isabel hindi man lamang nag-cool off. Walang break-up. Basta itong si Isabel nagpasyang hindi na nga muna magpakita sa kanyang kasintahang si Norman. Itong si Norman hindi naman naghahanap. Nagulat na lamang siya dahil ilang araw, ilang linggo pa ang lumipas, nabalitaan nga niya, drop out na pala ang kanyang kasintahan. Aba, kaya pala matagal na silang hindi nagkikita. Pero si Norman parang hindi naman apektado. Isang hapon, abay nagkasalubong itong ama ni Isabel
at si Norman. Walang ano-ano ay hinawakan ng ama ni Isabel ang balikat ni Norman. Napakadiin, napakasakit. Ang sabi ng ama ni Isabel, ang kapal ng pagmumukha mong dito mismo, ha? Dito mismo sa harapan ng bahay ko dumaan. Ano? Akala mo, basta-basta ko na lamang palalagpasin ang kalokohang ginawa mo? Ha, Norman? Tinanggap kita at ang pamilya mo. Inirespeto ko ang pag-ibig ng anak ko sa'yo. Kaya sa matagal na panahon, tahimik lamang ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi na. Oh, bakit parang umurong yata ang dila mo? Ha, Norman? At parang nangangatog ang tuhod mo. Tandaan mo to. Ha? Tandaan mo. Sa susunod na gumawa ka ng bagay na ikapapahamak at ikapapahiya ng anak ko, ha? Nang dahil lamang sa kalibugan mong linti ka, humanda ka. Ako at ang kamaong ito ang babasag ng pagmumukha mo. Tandaan mo yan. Malis ka dito. Nakatungong lumayo itong si Norman sa ama ni Isabel. Hindi na nga siya nakasagot. Pero alam niyo ba, ilang araw lamang ang lumipas, itong si Norman lalong gumawa ng kawalang hiyaan. Bakit daw kasi nag-iinarte itong si Isabel sa kanya, samantalang hindi naman daw kasi kagandahan? May mga pagkakataong nagpapakita pa siya sa kanyang barkada ng mga screenshot ng usapan nilang magkasintahan noon. Alam niyo na, yung may kaunting lambingan, landian, ganyan, kulitan. Tama! Tama! Ito pa, alam niyo ba, nung isang araw lamang, kinausap ako ng kanyang tatay. Abay, nagsumbong pala sa kanyang ama, itong girlfriend ko. Akala yata ay magmamakaawa ako sa kanyang anak. Akala yata ay hahabol-habulin ko si Isabel. Aba, huy, hindi. Nagpapatawa sila. Bata pa ako. Napakaraming tao ang di hamak na mas better sa kanya, no? Alam nyo kung tutuusin, wala akong dapat pang hinayangan. Alam nyo ba, nung high school pa lang kami, na-realize ko, medyo hindi pala talaga siya maganda, no? Napilitan lamang akong ligawan siya at mapasagot siya dahil meron kaming pustahan ng iba kong barkada. Aba, anong malay ko na paglipas pala ng ilang mga buwan at mga taon, magbabago ang kanyang itsura. Palibhasa'y nagdalaga, nagkahugis ang kanyang katawan. Bata pa ako nung panahong iyon, kaya akala ko talaga napakaganda na nga niya at napaka-sexy. Hindi naman pala. Yan pa ang sabi ni Norman sa kanyang mga kaibigan. Ang sabi naman nila, pare, magaling pa, ligawan mo na lamang itong si Pamela. Pre, ano ka ba? Bali-balita sa atin. Sausawan yun. Sausawan. Gets mo? Alam ko, walang jowa yun ngayon. Available na available. Sexy yun, pre. Sinasabi ko sa'yo, medyo mas matanda nga lang sa atin yun, pero okay na. Wala kang ibubuga roon. Sigurado ako, ikaw pa ang tuturuan niya. Hanggang itong si Norman, nagpapalit-palit na nga ng babae. Imbis na humingi ng tawad sa kanyang kasintahan at bumawi, lalo pa siyang nagkaloko-loko. Nakarating nga dito kay Isabel ang balitang iyon, dahilan upang lalo siyang magtanim ng galit sa kanyang kasintahan. Ang nasa isipan niya, nagbago na nga talaga itong si Norman. Paano kung hindi pala siya nagbago? Paano kung ito talaga ang kanyang ugali? Nag-focus na nga lamang sa kanyang pag-aaral itong si Isabel dahil na rin nangako siya sa kanyang ama na siya'y magtatapos ng pag-aaral upang makatulong siya na mapagtapos din ang kanyang dalawa pang kapatid. Matanda na rin kasi ang kanyang ama. Jeepney driver ito at talaga namang
nakakaramdam na ng hindi maganda sa katawan. Hindi pa sapat ang kinikita nga nito sa araw-araw. Kailangan niya ng suporta. Kung gaanong kahusay sa kanyang career itong si Isabel, ganoon naman kapabaya itong si Norman sa kanyang sarili. Bagsak-bagsak ang kanyang grado, dahilan upang siya'y mapatigil na sa pag-aaral. Napalayas pa siya ng kanyang mga magulang. Paano ba naman? Palagi ng umaga kung umuwi. Wala namang naiiambag sa mga pangangailangan, lalo na sa bahay. Siyempre, minsan nakakaramdam siya ng awa at pag-aalala sa kanyang dating kasintahan. Pero sa ngayon, mas kailangan niyang unahin ang kanyang sarili. Kaya nga lang, kahit nasa malayong lugar na nga itong si Isabel, habol pa rin siya ng anino ni Norman. May mga barkada kasi itong si Norman na nakikita niya at nakikita siya. Pinagtatawanan siya sa oras na sila'y magtagpo, na para bang ang pakiramdam nga ni Isabel ay ang pangit-pangit niya sa paningin ng mga tao. Na para bang ang dumi-dumi niya, na para bang ang daming mali sa kanya, kahit na kung tutuusin, wala naman talaga. Nang dahil sa pagod, puyat at stress sa dami ng kanyang problemang hinaharap, alam naman ni Isabel na medyo napabayaan na nga niya ang kanyang sarili. Subalit wala siyang pakialam. Maaring hindi na nga siya ganong kaganda, hindi na ganong kabata ang kanyang datingan. Pero ang mahalaga sa kanya ay maging malinis ang kanyang pangalan at ang kanyang dignidad ay hindi matapakan ng sinuman. Dahil tunay naman na ang kagandahan ay maaaring pangmalakasan, pero darating ang araw, lilipas din yan. Ilang taon pa ang lumipas, nakapagtapos na nga ng kanyang kurso itong si Isabel. Aba, alam niyo ba, napakarami niyang awards at certificate. Mataas ang kanyang mga grado at hinahangaan din siya ng kanyang mga guro. Ngayon, meron na nga siyang magandang trabaho, malaki ang kita at siya na nga ang nagpapaaral sa kanyang mga kapatid. Kumpara naman dito kay Norman, walang permanenteng trabaho. Palibhasa, palaging kaaway ang katrabaho o kaya naman ang sariling manager. Palagi siyang nakikipagsagutan, nagmamagaling kumbaga. Dahil dyan, mahirap para sa kanyang makapag-apply at magtagal sa trabaho. At dahil hindi nakapagtapos, anong diploma ang kanyang ipapakita? Kaya kadalasan, sa isang trabaho, good for 6 months lamang siya. After noon, hanap ulit. Mahirap talaga ang buhay niya ngayon. Isang bagay pa kung bakit hindi siya makaipon ng sapat na pera, aba, barkada, alak at mga babae ang kanyang libangan. Iyan ang kanyang bisyo. Diyan napupunta ang lahat ng kanyang kinikita. Hanggang isang gabi, habang siya'y nakikipag-inuman sa kanyang mga barkada, may kumausap sa kanya. Dati niyang classmate nung college. Uy, pare, hindi ba't ikaw si Norman? Nakita kong ex mo, pare. Si Isabel, bigati na pala yun. Naka-uniform na, nagtatrabaho na sa isang malaking kumpanya. At ma'am pa ang tawag sa kanya ng kanyang mga katrabaho. Wari ko'y manager na nga siya ngayon. Yari ka ngayon, pare. Sigurado akong pagtatawa ng kanya pag nakita ka niya ngayon. Kapag nakikita niyang ahente ka na lamang ng alak ngayon, ewan ko na lang sa'yo. Si Isabel? Pare, wala na akong pakialam sa kanya. Hindi naman siya ganun kagandahan, no? Kahit maging manager pa siya o kahit presidente pa siya ng bansang ito, wala na akong pakialam sa kanya. Ang sarap ng buhay ko ngayon. Imagine mo, kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, may trabaho naman ako. Nagagawa ko ang gusto ko at alam kong masaya ako. Tsaka, walang masama sa trabaho ko. Chill-chill lang kumbaga. Kahit suotan mo yan ng maraming alahas, walang magkakagusto sa kanya. Lipas na ang kanyang ganda. Lipas na. Yan, ang mindset ni Norman, ang mindset na ginamit ng kanyang mga barkada sa kanya. Pinaikot-ikot siya. Kaya naman, every month,
ubos ang pera nitong si Norman sa kanyang mga barkada at mga babae. Dumaan pa ang ilang mga taon, medyo umiidad na nga itong si Norman. Wala nang tumatanggap sa kanya sa mga trabaho. Lahat ng kontrata, kapag natapos na, wala nang balikan. Ang problema, ang kanyang kasintahan nung panahong ngayon, dabuntis nga niya. Palibhasa, walang ginamit na proteksyon, kaya iyan, nagbunga. At walang magawa si Norman, kundi ang iuwi sa kanila ang seksing kasintahan niya. Pagdating pa lamang ng bahay, sumisigaw na ang kanyang ina. Ang sabi nga nito, "Ano ba naman yan, Norman? Wala ka na nga ang silbing anak. Wala ka na nga naiitulong sa bahay. Nagdala ka pa ng dagdag palamunin. Nag-iisip ka ba? Anong ipapakain mo dyan? Ha? Lupa?" Magmula nung araw na iyon, palagi na lamang galit ang mga magulang ni Norman sa kanya. Ang sigawan, walang tigil. Abot nga ito sa bahay mismo ng mga magulang ni Isabel. Ang problema, dahil hindi nga sapat ang perang mayroon itong si Norman para tustusan ang pangangailangan ng kanyang kasintahang si Trixie na buntis ngayon, nais siyang kasuhan ng mga magulang nito. Abay, nagkataon pa na pulis ang ama ni Trixie. Wala siyang magagawa, wala siyang ibang pupuntahan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Anong gagawin niya? Tamad nga siya. Sa paglipas pa nga ng panahon, tila ba lumalabas na ang tunay na ugali ng partner ni Norman. Palagi itong kaaway ng kanyang mga kapatid. Sa puntong ito'y nakapagtapos na nga ng pag-aaral ang lahat ng mga kapatid ni Isabel nang dahil sa kanyang suporta. Nung parehong taon, lumipad na nga itong si Isabel patungo ng Singapore upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Napalipat kasi siya ng branch dahil magaling siyang maghawak ng mga tao doon. Mas maraming trabaho pero mas malaki ang sahod. Kung ang dati nga nilang bahay ay puro plywood lamang, ngayon, sementado na. Meron pang second floor. Kung itong si Isabel ay abala sa pagpapaganda ng buhay niya at ang buhay ng kanyang pamilya, at pagtulong na rin sa mga taong nangangailangan, itong si Norman, wala atang ibang bala kundi ang buntisin na nga lamang ng buntisin ng kanyang asawa. Sa puntong ito, 5 na ang kanyang mga anak. Taon-taon na lamang yata ay nanganganak si Trixie. Sa bawat paglipas ng mga linggo, itong si Norman parang medyo naiinggit na sa malaking tahanan ng pamilya ni na Isabel. Maging ang katabing lote nila ay pinagawaan na rin kasi ng bahay. Napakalawak na ng kanilang pag-aari. At dahil nga itong si Isabel ay na-trauma na dito kay Norman, matagal din siyang single. Kahit siya'y nasa Singapore, nakikipag-date siya pero hindi siya nagkaka-boyfriend. Hanggang sa makilala niya ang isang negosyante. Isang mayaman. Isang manliligaw niya. Ang pangalan ay Mark. 5 taon ang tanda sa kanya. Napakabait ng kanyang pamilya at tanggap na tanggap si Isabel. Para hindi sayang ang lahat ng kanyang mga pinaghihirapan, itong si Isabel ay nagpasya na ngang tanggapin sa kanyang buhay ang lalaking si Mark. Nang dahil sa dami ng trabahong ginagawa sa abroad, itong si Isabel ay parabang lagi na lamang stress. Kaya naman, pinayuhan siya ng kanyang kasintahan na mag-resign na lamang muna sa kanyang trabaho. Bakit nga ba hindi na lamang sila magnegosyo doon sa Singapore? Walang amo, sila ang masusunod. Palibhasa itong si Isabel ay malaki na rin ang kita at naipong pera, nakapagpagawa na nga siya ng kanyang dream house sa Pilipinas at sa abroad. Palibhasa ay in love. Itong si Isabel, bumabalik na ang dating rikit, ang dating ganda.
Meron na siyang panahon upang alagaan lalo ang kanyang sarili, ang kanyang buhok, ang kanyang balat, ang kanyang kalusugan. Ngayon, litaw na ang kanyang kagandahan. Well, ganun talaga kapag ang isang babae ay maligaya at masaya, kahit hindi siya mag-ayos, maganda talaga. Di ba? Ibang-iba ang pag-ibig na ibinibigay ni Mark kumpara sa pag-ibig na ibinigay ni Norman kay Isabel noon. Itong si Mark, iginagalang si Isabel. Iginagalang ni Mark ang pamilya ni Isabel. Ni wala nga itong pakialam kung may pera man si Isabel o wala. Sapagkat alam niya na mabuting tao si Isabel, worth it ang lahat. Sulit na sulit. Habang paganda ng paganda at pasaya ng pasaya ang buhay ni Isabel sa ibang bansa, palungkot naman ang palungkot, pahirap ng pahirap at mas nakakahiya ang buhay ni Norman ngayon. Ang bulong-bulungan ng mga kapitbahay kung si Norman daw ang nakatuluyan ni Isabel, siguradong walang mangyayari sa buhay niya. Sino ba naman daw tao? Sinong babae ba naman ang maghahangad na magkaroon ng batugang asawa? Nang sumunod na araw, isang napakagandang sasakyan ang dumating bago pa ito. Ito daw ay regalo nitong si Isabel at ng kanyang kasintahan sa ama ni Isabel. Aba, lalong nanliit itong si Norman. Tila ba sa hindi kalayuan, awang-awa na nga siya sa kanyang sarili. Inggit na inggit sa kanyang dating kasintahan. Lumipas pa ang ilang mga linggo at mga buwan, malapit nang matapos ang bahay na ipinapagawa ni Isabel. Ilang araw na lamang, uuwi na nga sila ng Pilipinas. Lahat ng mga kamag-anak ay nag-aabang. Maging si Norman, nag-aabang din sa pag-uwi ng kanyang dating kasintahan. Hanggang dumating na nga ang araw ng linggo, narinig nga ng lahat ang sasakyan ni Isabel at lahat ay nakasilip na sa kanilang mga bintana at mga pinto. Nakaabang sa pagbaba ni Isabel ng sasakyan. Lahat sila ay nagulat dahil ang buwaba ay isang napakaputing babae. May mahabang buhok, napakakinis na balat at mga mata na para bang Diyosa. Aakalain mo talagang artista. Kasama ng babaeng ito ang isang matipunong lalaki, matangkad at napakagwapo. Maganda ang katawan at iisipin mo talagang mayaman. Umakbay ang lalaking ito kay Isabel. Napaka-sweet, napaka-gentleman ni Mark dito kay Isabel. Lahat ng mga tao sa sambahayan ay inggit na inggit kay Isabel ngayon. Sana all na lang talaga. Sana all. Maya-maya pa, lumabas ng bahay muli itong si Isabel upang kamustahin ang ilan niyang mga kapitbahay. Nag-abot siya ng iba't ibang mga pagkain. Pasalubong daw niya ito para sa kanila na kahit na kailan, hindi niya nga daw nakalimutan ng mga taong ito. Nagkataong dumating naman si Norman galing ng trabaho. Ngayon, isa siyang janitor sa isang maliit na tindahan sa kabayanan. Oh, Norman! Long time no see, anong balita sa iyo? Parang namamayat ka yata. Okay ka lang? Saan ka ba galing? Ala, hindi mo ko kilala? Ako to, si Isabel. Uy, para kang nakakita ng multo. Nasaan ang mga anak mo? Yung asawa mo, asan? Uy, magsalita ka naman. Kakasama ka ng loob talaga eh. Yan ang bati ni Isabel kay Norman. Halos mabulol si Norman sa pagkasalita sa pagsagot sa mga simpleng tanong ng kanyang dating kasintahan na si Isabel. Hindi niya alam pero para siyang nanlalambot. Ang kanyang mga tuhod ay para bang nanghihina sa harap ng babaeng minsan niyang inibig at minsan niyang sinaktan. By the way, Norman, ito si Mark. Mga pangasawa ko. Mark, si Norman, kaibigan ko.
Alam mo ba, Norman, napakaswerte ko sa mapapangasawa kong si Mark. Napaka-sweet niya, gentleman. Wala na akong mahihiling pa. Napakabuti niyang tao. Iginagalang niya ako at iginagalang niya ang mga magulang ko. Alam mo ba, close na close pa sila ng mga kapatid ko. Ang mas nakakagulat ay itong si Mark. Nais niyang imbitahan itong si Norman na dumalo sa kanilang kasal. Maging abay. Okay lang daw kahit isama pa nga ni Norman ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang asawa. Tutal, kaibigan naman daw siyang matalik nitong kanyang fiancé na si Isabel. Medyo naging awkward nga lamang ang sitwasyon, subalit maya-maya pa, umalis na itong si Isabel at si Mark patungo sa loob ng kanilang bahay. Naiwan lamang itong si Norman sa labas at napabulong ng, "Patawarin mo ako, Isabel. Sana mapatawad mo ba ako? Sana. Dalangin ko ang kasiyahan ng buhay mo ngayon. Deserve mo yan. Deserve mo yan." Sinasabi niya ito habang siya'y nakatitig dito kay Isabel habang naglalakad palayo. Maya-maya pa, narinig nga niya ang malakas na sigaw ng kanyang asawa. Galit na galit ito. "Abay hoy, Norman! Ano? Anong tinatanga-tanga mo dyan? Kumilos ka na. Gutom na kami ng mga bata o hindi pa kami nagtatanghalian ng oras na. Huy! Wisit na yan, oh. Huy! Ano na? Kilos na, huy!" Yan ang galit na sigaw ni Trixie, ang asawa ni Norman, habang hit-hit ang kanyang sigarilyo, habang buhat ang kanilang bunsong anak. At mukhang hindi pa nga siya naliligo, losyang na ang itsura. At ang bali-balita, nagbubuntis na naman. Napakamot na nga lamang sa ulo itong si Norman at sinabing, "Nandyan na. Ngayon, punong-puno ng pagsisisi ang puso at isipan ni Norman. Pinagsisisihan na nga niya ang lahat ng kamaliang kanyang nagawa noon kay Isabel. Sa puntong ito, kahit hindi siya humingi ng tawad, wala na ngang pakialam pa itong si Isabel. Ngayon, kailangan niyang tanggapin ang buhay na nakaatang sa kanya, ang lahat ng responsibilidad na kailangan niyang panindigan. Kailangan niyang tanggapin ang karmang kasabay ng mga pagsubok na ito. Paglipas pa ng ilang mga araw at mga linggo, tuwing makikita nga niya sa di kalayuan ng kanyang dating kasintahan, minsan nangangarap pa rin siya kahit sa loob lamang ng kanyang isipan na sila ay magkabalikan. Nais niyang makabawi rito, kahit na kung tutuusin, hindi naman nangakailangan. Hanggang sa ayon, nakasal na nga itong si Isabel kay Mark. Nagkaanak sila ng dalawa. Namalagi sila sa Singapore at nagpatuloy ang magandang negosyo doon. Samantalang si Norman, iniwan na ng kanyang mag-ina. Palibhasa ay wala na nga siyang mapasukang trabaho. Para sa mata ni Trixie na kanyang dating asawa, wala na nga siyang silbi. Kung makikita mo ang kanyang itsura, halos hindi mo na nga siya makikilala. Subalit bakas sa kanyang mga mata ang lungkot ng pag-iisa. Mukhang hanggang sa huli ng istoryang ito, binabalot pa rin ng lungkot at pagsisisi ang puso ni Norman. Nawa ay maging aral ito sa ating lahat. Maaaring totoo, tao lamang tayo, nagkakamali. Pero sana wag natin ito gawing dahilan upang patuloy na makasakit ng ibang tao. Muli, ito po ang Von Imalya TV at dito na po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Short time, shout out time! Binabati ko po ng isang magandang araw si Mr. Narciso Yanga from Kutkut, Angeles City. Hello din sa iyo, Miss Merleline from Athens, Greece. Lourdes Woton from Gold Coast, Australia. Hi, Miss Reynelda Maghari
from Binondo, Manila. Mr. Boy Mabuti from Morong Rizal, hello. Sa inyo rin po, Miss Norma Borja, Priscilla Chiauti, Carmelina Parcon, Bing Jorge, Emmy Guba, at Rose Pablo. Maligayang araw sa inyong lahat. More stories to come, kaya naman abang-abang lang. See you again next time. Have a great day. Bye!